pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tignan mo ang ginawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang nagutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kinain nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ano po ba yung araw ng pamamahinga? Bakit po ba ito sagrado? Para sa ating mga Katoliko, ang araw ng ating pamamahinga ay Linggo. Para sa mga kadeboto dito ngayon, at kahit sa ibang bansa, ang araw ng Biyernes ay araw din ng pamamahinga. Quiapo Day kung tawagin. Nagpapahinga tayo dahil kailangan natin, dahil unang-una sa lahat, tao tayo. At ang nagpapahinga lamang ay tao, no? Kailangan magpahinga ng tao. Hindi po tayo makina na kayang magtrabaho 24 hours a day, 7 days a week. Kahit sa isang araw, kailangan natin magpahinga. Pero bakit may araw na nakalaan, araw ng pamamahinga? Sa araw ng pamamahinga, hindi naman ibig sabihin na wala tayong gagawin. Sa araw ng pamamahinga, naiiba yung ating gawain dahil ang tuon ng ating pansin ay ang Diyos. Kung papaano siya naging mabuti sa atin, kung papaano niya tayo ginagabayan at ginabayan ng nakaraang linggo, ng mga nakaraang araw. Yun ang ating pinagninilayan, kaya may araw ng pamamahinga. Sagrado iyon, pero hindi nangangahulugan wala tayong gagawin. Hindi ka pwede magtrabaho. Yun ang interpretasyon ng mga Pariseo. Sa araw ng pamamahinga, wala dapat trabaho. Pero sa pagtatrabaho, nakagagawa pa rin naman tayo ng kabutihan. At yun ang ninanais ng Diyos. Maging mabuti tayo sa isa't isa. Kadalasan po tayo'y katulad din ng mga Pariseo, mabilis mag-judge, mabilis maghusga,
mabilis mamintas sa ating kapwa. Huwag tayong titingin sa iba pag sinabing mga Pariseo, dahil isa po sa atin, walang exception, no? Lahat po tayo'y may kapinsanan at lahat din po tayo'y namimintas sa ibang tao. Mas madaling ang mamintas sa ibang tao, mas madaling mangutya sa ibang tao. Pero ang gusto ng Diyos, no? Ano ba ang gusto niya? Habag ang gusto ko, hindi hain. Sa araw ng pamamahinga, inaasahan ng Diyos na manahan tayo sa Kanya. At sa pagtahan sa Kanya, bukod sa Sunday, Friday, Quiapo Day, mas nakikita dapat natin kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin, na ito'y habag, hindi hain. Hindi na kailangan maghain dahil ang pinaka magandang hain para sa mata ng Diyos Ama ay ang ihain ng Diyos, nang ihain ng poong Jesus Nazareno ang kanyang buhay para sa atin, para sa mga kasalanan natin, para masalba tayo. Yun lang ang karapat-dapat na hain. Bukod sa hain na yun, mas gusto ng Diyos at mas ninanais ng Diyos na habag ang ipakita natin sa isa't isa. Bakit ba mas madaling mamintas kesa magpuri o magpakita ng habag sa kapwa? Marahil siguro nakikita natin ang ibang tao na isang stranger o estranghero. Hindi natin sila kinikilala bilang anak ng Diyos o kapatid din natin. Katulad natin, anak din sila ng Diyos, so kapatid tayo. Kapag tinuring natin ang isa't isa na kapatid at makikita natin na sa pagturing sa isang kapatid, may kalakip na pagmamahal ito, mamumutawi na po ang habag kaysa sa paghuhusga. Mamumutawi na po na anuman ang kakulangan ng aking mahal sa buhay, ng aking kapatid, ito'y aking pupunuan na lamang dahil mahal ko siya at dahil kailangan ko siyang suportahan. Sa atin pong pagpapatuloy sa misang ito, ninanais ng Diyos na tayo'y magkaroon ng puso katulad niya, pusong nagmamahal, pusong puno ng habag, hindi puro hain lamang. Habag sa Diyos at habag sa kapwa, kailangan natin iparamdam sa bawat isa sa atin. Naway punuan natin ang pagkukulang ng bawat isa, nang sa gayoy tunay tayong anak ng poong Jesus Nazareno. Amen.